Araw ng Miyerkules mga tol nang madisgrasya ako dito. Marami mga nagtatanong kung paano ba ang nangyari. Kaya naman naisip ko na gumawa ng video mga tol. Ang gabi nga pala ako nabiyahe ng joyride mga tol no. Bawat biyahe ko mga tol ay meron akong target na 15 passenger. Sikap ko kasi mga tol na makuha yung incentives na binibigay ni Joyride. Ngayon ngang week na to mga tol, kung maka 19 na biyahe kami ay meron kaming makukuha na 900 pesos. King bagay na rin talaga yon mga tol. Na naman kahit sobrang pagod na nitong katawan ko, sinisikap ko pa rin na makuha yung daily target ko. Sa awa ng Diyos mga tol, nakukuha ko naman ito. Sa gabi nga na yon mga tol, alas 8 na ng umaga na makuha ko yung target ko. Dahil nga sa sobrang pagod na rin talaga ng katawan ko mga tol, nagmamadali na akong umuwi. So, alam nyo mga tol, sa bawat biyahe ko, ang maximum speed limit ko lamang ay 60 to 65 km. Aking pagkakatanda mga tol, ang huling pasahero ko nung time na yun ay estudyante ng EYAC. Tapos ko siyang ibaba mga tol, agad na akong umuwi. Dito nga ako dumaan sa kahabaan ng Gibara. Ngunit pagsapit ko mga tol sa may kanto ng Medina, ay nakasabayan ako isang kotse mga tol. Pinagmamasdan ko nga siya kung magsisignal siya pa kanan o tutuloy siya. Nung napansin ko mga tol na umabante na siya, tumuloy na rin akong umabante. Ngunit nagulat na lang ako mga tol nung tumapat na ako sa kanya. Bigla na lang itong kumabig pa kanan. Dahil nga sa pagkabigla ko mga tol ay hindi ko na nagawang iwasan siya. Hindi ko na rin nakontrol yung motor ko mga tol kasi nga lakas din kasi talaga yung impact. Sabit ko sabay bandang gilid niya. Sabay ng pagbagsak ng aking motorsiklo mga tol. King ako ay nadaganan na ng aking motor. Pagbaba ng driver ng kotse mga tol, panay ang sorry nito sa akin at inaako niya ng kanyang pagkakasala. Panay ang hingi ng pasensya niya mga tol, kaya di na kami umabot pa ng traffic bureau. Kasi nga napagkasunduan namin na ayusin na lang kung ano man yung magiging problema. Magkaganon pa man mga tol, kailangan pa rin natin dumaan sa proseso. Kaya inantay pa namin na dumating yung mga traffic enforcer para alalayan kami. Meron na rin mga taga-barangay ang namagitan. At yun nga, para maging legal yung usapan namin, nag-ayos kami sa barangay at nagkaroon kami ng kasunduan at binayaran na lang nila yung danyos perwisyo mga tol. Pati yung 2 araw na hindi ako nakakapasok sa aking trabaho. Sobrang sakit din talaga ng katawan ko ngayon mga tol. Talagang ngayon ko lang araw na to naramdaman. Aking sasalamat ko pa rin sa Diyos mga tol kahit ganun ang nangyari. Dahil yung taong nakabangga sa akin, di na nakipagtalo at inamin na ang kanyang pagkakasala. Kaya naman saludo ako sa iyo Sir Lance. Di mo tinakbuhan ang obligasyon mo at sa tatay mo maraming salamat. Siyempre salamat sa Diyos mga tol kasi yun lang ang nangyari sa atin. Ayan, sa mga kapwa ko MC Taxi, doble ingat po tayo mga tol. Sana sa mga makakapanood nitong video ko mga tol, i-follow na lang din po ako. Maraming salamat.